Kakapusan sa supply ang idinadahilan ng mga imported rice retailers sa pagtaas ng kanilang presyo. Pero taliwas ito sa pahayag ng Department of Agriculture na sobra-sobra ang inangkat na bigas sa bansa. Yan at iba pa sa ulat ni Val Custodio. Matapos makakalap ang DA ng report ng smuggled carrot sa Guadalupe Commercial Complex noong Miyerkules, tiniyak na ahensya na tutuntunin nila kung saan inaangkat ang mga smuggled carrots. Napipilitan kasi ang mga retailers na bumili ng imported na carrot dahil mas mura nila itong nakukuha mula sa traders. Hiling din ng traders na tutukan ng DA ang mga pribadong traders o middleman. Shortage sa supply ng imported na bigas ang karaniwang dinadahilan ng retailers sa pagtaas sila ng presyo nito. Batay sa DA Bantay Presyo, 43 hanggang 55 pesos mabibili ang imported na bigas, kung saan 48 pesos and 23 centavos ang prevailing price kada kilo. Habang 43 pesos lang dapat ang maximum suggested retail price sa premium imported rice. Nakapag-issue na ang DA ng 8 show cause order upang pagpaliwanagin ang mga retailers sa pagtataas sila ng presyo ng imported na bigas. 4 po na palengke yun, tapos 8 stall owners po yung napadala natin. Meron na po sila mga sagot actually, tapos kinoconsolidate na lang natin. And yun po, so hingin natin yung suporta ng DTI for the enforcement and further investigation pa po ng mga hindi nakakapag-comply at medyo mataas po yung imported rice nila. Nauna nang sinabi ng DA na madami at sobra-sobra pa ang stocks ng imported rice na pumasok sa bansa bago ideklara ang importation ban. 3.6 million metric tons ang dapat ang ini-import na bigas sa bansa kada taon. Pero noong 2024, umabot ito na 4.8 million metric tons. Mababa din ang presyo ng bigas sa world market. Magsusumite na ng audit findings ang Department of Agriculture sa Independent Commission for Infrastructure o ICI patungkol sa Ghost Farm to Market Road sa FMR project sa Davao Occidental at 2 unfinished FMR sa Zamboanga. Meron isang site doon, marked as completed, pero ngayon lang binubuhusan, may hinahabol na tapusin. So binubuhusan ngayon ng semento, no? Pero dapat 2021 pagtapos at kung kalakilagay kasi completed yan, naman nakubra na nila yung pera di ba? So, meron naman isang site na talagang wala yung kalye. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ipapasa na ng DA sa ICI ang report sa 4 na contracting companies na sangkot sa 5 maanumalya umanong farm-to-market road projects. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.